Alam niyo ba na ang Kapaskuhan na ito, dito lang nangyayari ang mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin. Ng pagiging masaya, makapaganda, bukod pa sa Hello, magandang araw. Ito na naman po ang inyong lingkod, Ronald Tabaro, sa isa namang magandang topic ngayong video na ito. So bago yan, pwede bang paki-subscribe mo ng aking channel, Ronald Tabaro. Paki-click mo na rin ang like. Then, paki-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. So, ang ating topic ngayong araw na ito ay tungkol sa Kapaskuhan o tungkol sa Pasko o ang kapanganakan ng ating poong may kapal na si Jesucristo. Alam niyo ba na ang Kapaskuhan na ito, dito lang nangyayari ang mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin. Ng pagiging masaya, makapaganda, bukod pa sa birthday mo, ay makapaganda ng maraming pagkain at masasarap na pagkain. Siyempre, dito mo lang matitikman. Diba ang matitikman? Mga keso libongan, mga sweet lang. Yan, tuwing Pasko lamang. Pero, ano ba talaga ang diwa ng Pasko sa ating mga tao, sa ating mga puso? Ang diwa ng Pasko ay hindi lamang dapat sa isip natin. Dapat lagi natin isa puso. Dahil ang Pasko ay hindi lamang karangyaan, hindi lamang pang-material na bagay, hindi lamang para umalis tayo, magpunta tayo ng beach, bakasyon tayo sa hotel, bakasyon tayo kung saan-saan, swimming. Ito ay diwa ng Pasko para magkaroon tayo ng peace of mind. Hindi lang tuwing Pasko nagkakabati ang magkakaaway. Hindi lang tuwing Pasko nawawala ang tampong sa isang tao. Hindi lang tuwing Pasko nagkakaisa tayo. Diba? Isipin natin, dapat everyday gawin natin Pasko. Ang sarap gawing Pasko ang araw-araw natin. Ang araw-araw natin dito sa mundo. Alam mo, ang itinuro ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng totoo at taus-pusong pagmamahal sa kapwa. Hindi lang sa sarili natin, hindi sa kapwa-tao. Baga, sabi nga, mahalin mo ang kapwa mo para mo na rin minahal ng Diyos. Kapal. Yung kanyang kawangis, gawin araw-araw. Naging Pasko. Pasko sa pamilya mo, Pasko sa kaibigan mo. Yung pagbibigayan ba? Yung pagbibigayan na magkaroon ka ng taus-pusong pagbibigay sa mga nangangailangan. Hindi lang yung pagbibigay ng material, yung pagbibigay ng iyong bukal sa loob ng pagmamahal, pagmamalasakit. Ang mga bagay na ito yung mga tinuro ng Panginoon Diyos sa atin na naging mapagmahal tayo, mapagpatawad. Alisin natin yung pride, alisin natin yung galit sa puso mo na matagal mo nang kinikim. Maganda kasi sa buhay natin, magkaroon tayo ng peace of mind, magkaroon ng kapanatagan sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang buhay ng tao, hindi lamang easy hindi lang madali mahirap. Alam mo ba, mahirap ang mabuhay dito sa mundo. Mahirap maging mahirap, mahirap din maging mayaman. Pero hindi dapat gawin natin Pasko dahil kailangan maging maramya o bongga yung handa
Kailangan lang sama-sama, maayos, walang problema, walang sakit, walang iniintinding mga utang. Kasi minsan marami tayong problema. Hindi naman nawawala ng problema ang mga tao. Hindi naman ibibigay ang problema mo kung hindi mo kaya. Ang problema kasi, yan ang magpapatatag sa buhay natin. Ang problema kasi, yan is pagsubok. Kung kaya mo ba? Kung kaya mo ba ang bigay na buhay sa'yo ng Panginoon Diyos? Kaya ang Kapaskuhan is, ito ay simbolo ng ating Diyos may kapal, Yeso Cristo, sign of peace. Kailangan payapa ang buhay natin. Kaya ngayon ibang tao gusto Pasko na simple lang. Hindi naman ko sinasabing huwag kayo mag, maghanda ng bongga. Kung maghanda ka ng bongga, ininay kung sobra-sobra ang iyong panghanda, sobra-sobra ang iyong pera. Di ba sinasabi nga rin, maghanda tayo ng bongga para maging marangya din ang buhay natin pagdating susunod na taon. Diba? Pero hindi naman sa lahat ganun. Kailangan din simple ka. Ang Diyos nga, kung ang Diyos nga simple lang, sa isang simpleng sabsaban lamang ipinanganak. Hindi sa isang bonggang sabsaban o bonggang ospital o bonggang klinik o lying-in. Siya ay ipinanganak lamang sa isang sabsaban. Kaya kailangan maging simple lang din. Hindi ko sinasabing huwag kang magpabongga. Maganda pa rin kasi, siyempre kung marami kang pera, pwede ka magbongga ng handa. Pwede ka magbigay ng regalo. Pwede mong i-share ang blessing na natatanggap mo. Kasi yun din ang isa sa mga tinuro sa atin ng Panginoon Diyos. Share your blessing. Ang Diyos nga naghimala. Diba? Naghimala siya, nagbigay siya ng maraming pagkain sa tao. Naghimala siya. Pero tayo, yung araw-araw nating gawain, yung araw-araw na nagigising tayo, himala na yun sa atin Yan Pasko. Ang Pasko is pagiging masaya, ang pagiging mabagarbo, ang pagiging tagumpay natin, ang pagiging babait sa atin ng Diyos. Yun ay Pasko. Dahil ang Pasko ay simbolo ng kasiyahan, simbolo ng kapayapaan, simbolo ng isang pamilya. Ang pamilya dapat laging masaya, laging maayos, laging walang problema. Pero imposible walang problema. Ang lahat ng tao ay nagkakaproblema. Ang Kapaskuhan ngayon is kung yung totoo lang para sa mga bata na lang, yung mga bata na nanghihingi ng mga aginaldo, yung mga bata na nagbibigyan mo lang ng laruan, diba? Tuwan-tuwa na. Or tuwing Pasko mo lang nabibigyan ng laruan. O tuwing birthday mo lang nabibigyan ng laruan. Pero pag Pasko, iba kasi ang simoy ng Kapaskuhan. Pag nung bata tayo, nabigyan lang tayo ng aginaldo ng mga ninong at ninong natin. Masayang-masaya na tayo. Gusto natin mag-ikot sa mga ninong natin kasi nabibigyan tayo ng pera, nabibigyan tayo ng laruan, nabibigyan tayo ng mga bagay na hindi natin nakakuha o hindi naibibigay siyempre ng ating magulang dahil may mas inuuna silang iba. Pero, diba, ang mga bagay ito, ang sarap ng pakiramdam. Pero ngayon, sa ating mga adult na, sa ating mga malaking medyo may mga edad na, ang Pasko ay makikita lang natin yung mga anak natin o yung mga bata na pag binigyan natin ng regalo, makita lang natin yung ngiti sa kanilang mga labi. Ay, talaga, yung Pasko ay napakasaya. Yun ang ibig sabihin ng Pasko. Yan yung ngiti ang bawat isa sa atin, ang bawat tao. Ang Pasko is isang magandang bagay na naging simbolo ng pagmamahal sa bawat
tao, ito'y ito'y bagay na hindi dapat kalimutan ng tao dahil ang ibinahagi sa atin ng ating Diyos may kapal ay ang pagdating ng kaligtasan. Siyempre, nailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang bawat tao, hindi lang dapat humihingi ng tawad tuwing mahal na araw lang dapat ginagawa natin everyday. Yung forgiveness ng Diyos sa atin is hindi lang tuwing mahal na araw, tuwing ipapako lang siya sa krus. Dapat din, everyday ka rin na humihingi ng tawad sa Kanya. Everyday ka dahil sa mga nagagawa nating pagkakasala. Kaya nakakalimutan natin na yung kahinaan natin. Nakakalimutan natin masama pala to, masama pala yan. Kaya may mga kahinaan din tayo. Ang Pasko sa bawat Pilipino ay importante. Nagiging kultura natin. Mukhang tayo nga yung pinakamahabang Pasko dito sa mundo. Minsan September 1 pa lang, marinig yung mga tugtugin ng Pasko, particularly yung mga tugtugin ni Jose Marichan na napakaganda. Doon sisimula na ang Kapaskuhan. Marinig mo lang yung mga tugtugin niya. Kaya ang Pasko, iba na eh. Iba na yung pakiramdam mo. Ang sarap na ng simoy ng hangin, sigurado. Naging masaya naman, yung mga bata naman, mapapingiti ka lang ng mga bata, maraming tao. Pero ngayon dahil medyo paunti-unti nagiging normal na ang mga tao ngayon ay nagpupunta na ng mall, bukas na ang mga fun games, yung mga palaruan na ng mga bata na pwede nang magsaya. Kaya ang Kapaskuhan ay kasiyahan, saya, magiging masaya na naman, sama-sama na naman ang pamilya. So dapat yun ang ating laging isang-isip. Hindi lang dapat tuwing Pasko lagi tayong masaya. Dapat kung kaya natin, everyday, banding ng family, banding ng kaibigan, tanggalin, iwaglit ang mga bagay na hindi kaiga-igaya sa ating Panginoon. Dapat lahat ng ating ginagawa ay mapapasaya natin, mapapagaan ng loob ng ating Panginoon Diyos. Siya lang naman talaga ang dapat nating purihin, pasalamatan dahil sa Kanya, dahil sa Kanya mayroong pagmamahal. Mayroong masarap magmahal, masarap din mahalin. Kaya dapat ang ating isa-isip lang araw-araw ay Pasko. Yan lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa susunod ating edisyon. Thank you. Bye-bye.